ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, How to Survive Bad Weather. Salamat Panginoon dahil kayo po ay Diyos ng lahat ng panahon, lahat ng uri ng klima, lahat ng uri ng weather. Salamat dahil kami ay binigyan nyo ng kalayaan at kakayahang makarating dito para purihin ang iyong pangalan, magdala ng aming mga handog sa inyo, magpasalamat at idalangin ang aming bayan. Nawa Panginoon ay malugod kayo sa aming pagtitipon-tipon at turuan nyo po kami. Palawakin nyo pa ang pagkaunawa namin sa inyong kahiwagaan, lalo kung paano kayo kumikilos sa kapaligiran, sa kalikasan na kayo rin ang lumikha. Forgive us our sins, cleanse us, and now teach us. We want you, Lord, to be our speaker, so we ask you to speak. Use your servant only as your instrument. Set us free, strengthen us, inspire us. Meanwhile, Father, we rest in your love, we rest in your peace, and we ask you, speak to us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. How to survive bad weather. You want to survive bad weather? Unang-una, do not call it bad weather. Lahat ng weather ay likha ng Diyos. Tag-ulan, tag-init, magiang tagtuyot at tagbasa, kaya maganda ang lahat ng panahon. Walang nililikha ang Diyos sa pangit. Kung nagsabing masama ang panahon, parang sinabi mong masama ang Diyos na lumikha ng panahon. Genesis 8:22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So talagang kasama sa likha ng Diyos. Hindi daw mauubos, hindi matatapos ang pagpapalit-palit ng mga panahon, ng lamig at ng init, ng liwanag at ng dilim. Daniel 2:20-21. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. Desisyon yun ng lumikha na magkakaroon, nagpagpapalit-palit ng lahat ng mga klima. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So walang pangit na nilikha ang Diyos. Kahit kuryente, kahit kidlat, kahit lava, kahit lahar, lahat yan merong saysay. Meron lang sikreto para maging talagang maganda para sa personal na buhay mo ang mga bagay na ito. Kaya kahit bagyo o baha, remember that ancient Egypt was nourished by the annual flooding of the Nile. And because of the annual flooding of the Nile, Egypt was able to develop and sustain a great civilization. Hindi nila minasama ang baha, wala silang idinadalangin, kundi dumating yung baha. Kasi pagdating ng baha, daladala niya yung matabang lupa na naaanod mula sa malalayong mga bundok. Daladala niya ang tubig na naiipon para siyang pandilig sa mga bukid ng mahabang panahon. Hindi masama ang baha. Psalm 135 verse 7, He makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from His storehouses. Sa pagpapalit-palit ng panahon, nare-recycle ang lahat, lumilinis ang mga bagay-bagay, lalo sa water cycle, and even during a thunderstorm, the atmosphere is recharged with electrons. Kaya may water cycle. Lahat nare-recycle. Mula naman nung nilikha ng Diyos, ang sang daigdigan at ang sang sinukob, wala siyang idinagdag o binawas na nakalagay na doon nung simula. Recycle lang ng recycle. Ang recycling ng tubig at ng lahat ng elements ay design ng may likha. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Therefore, weather is good, no matter what form it takes. For you to survive what you might call a bad weather, first change your attitude towards the weather. And you will not only survive it, but also you will enjoy it. Begin by calling it more respectfully. Pwede natin masabihin na maulan ang panahon, hindi yung masama ang panahon. Hindi yung masungit ang panahon, pwede masabihin mahangin ang panahon. Meron pa ng panahon na masungit. So parang negative agad yung attitude mo, paano ka mabe-bless? Kahit naman ayaw mo o gusto, nandun yung panahon na yan. Respect the weather. Yun naman ang batas ng nilikha ng Diyos, ng sang nilikha, respect. Respeto mo lahat. Respeto mo yung kuryente, huwag mong hipuin nang hindi ka mamatay. Or huwag kang tumungtong sa tubig na maaaring merong talop na kuryente. Kaya ka naman namamatay Pang energy naman yun hindi pang patay. Kaya lang, nalalagay ka kuminsan sa maling lugar. Bad lang ang effect pag mali ang timing o placement ng tao. Halimbawa, babaha. Nagiging bad weather yan pag nakakalat ka sa dadaanan ng tubig o ng baha. Maaanod ka. Matthew 7:26-27, a foolish man builds his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Hindi naman tayo kailangan lumayo na sa Biblia mismo, sa mga turo ng Panginoon. Binibigyan na tayo ng turo, how to build a house. So pag sinasabi mong it's a sin, for instance, to kill someone, because you're breaking God's law, now here's Jesus' law about building houses, might you also be able to call sin pag nagtayo ka ng bahay sa dadaanan ng baha? Kasi hindi mo ginagalang yung law, natural law. May religious law, mayroong moral law,
merong natural law, locate correctly. Hindi naman pinroblema ng mga ninuno natin yung mga baha na yan kasi nung araw wala mga bahay sa tabi ng ilog. At lagi nga natin binabanggit, may bahay man noon, matataas ang silong, may mga halige, bumahaman, dumadalang yung tubig. Kasi dadaan lang naman yun eh. Kaya naman nagtatagal lang ngayon, walang madaanan kasi tinayuan na ng bahay lahat, tinambakan ng mga ilog, ginarangan ng mga drainage. Kaya ang tagal-tagal tuloy ng tubig. Nagmumukha tuloy bad yung flood. Ang actually merong bad planning ang mga tao or walang planning. Pag nasa labas ka halimbawa ng silungan, nasa labas ka ng tahanan sa oras ng bagyo at wala na't baha, magmumukha ngang bad yung weather. Kasi mababasa ka, pwede kang mapahamak. Luke 12:54, he said to the crowd, meaning the Lord, when you see a cloud rising in the west, immediately you say it's going to rain. And it does. Ibig sabihin, may babala naman yung weather kung anong balak niyang gawin para makasilong ka. May general babala, tag-ulan, so huwag ka na magplano masyadong mga outing, mga picnic, lalo mga kasalan na outdoor, kasi may babala eh. Tapos magbumukhang bad weather dahil it rained on your wedding day. Pinili mo kasi tag-ulan. So sinong may kasalanan nun? Dapat sumilong na agad. Kung ayaw mo mabasa, respect time. Observe good timing. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. Migration of birds and fish for warmth, even for breeding. Alam ng mga salmon kung kailan sila babalik upstream, kung saan sila ipinanganak. Imagine nyo kung saan ipinanganak yung mga napisa yung itlog ng salmon na yan at naging salmon siya. Nakarating siya sa dagat, ang layo-layo nang nararating, pero pag magbibreed, bumabalik. Alam niyang balikan. Ang mga ibon, alam nila pag malapit ng lumamig, sama-sama, kawan-kawan, lumilipad sila across vast bodies of water to go to a warmer place. Mabuti pa yung mga hayop, hindi sila masyadong nalayo sa pakikiramdam at pakikisama sa nature. Yung mga tao naman ginagawa nila, they conquer nature. How can you? Or they defy nature. Many animals hibernate during winter. Dahil siyempre, kulang ang pagkain at ang ginaw-ginaw, mapapahamak lang sila sa labas. So, huhukay sila ng mga lungga sa ilalim ng lupa where the temperature more or less remains warm and constant. May mga yelo naman nasa ibabaw. And then they sleep the winter away. So they don't need a lot of energy because they don't have a lot of food and they're warm. Ang mga hayop at halaman sumasabay sa panahon. Pati mga palaka, alam nilang kailan magbe-breed pag umuulan. Kaya ang ingay-ingay ng mga lugar na may mga palaka. Plants shed their leaves in autumn and sleep out the winter. It's almost like hibernating too. Siyempre, para ano ba yung leaves? For photosynthesis. What will you do when there's no photo to synthesize? There is no sunlight, so the leaves are shed. The plant has little to feed, and the plant can sleep through the winter. So plants shed leaves, and then spring follows, and there's rebirth. Mula pa nung naliga ang mundo hanggang ngayon, ganun yun. So how do you survive bad weather, so cold? Prepare your needs on time. Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Maliliit na mga langgam, nakita niyo kung isa, isang langgam nagbubuhat ng isang butil na bigas. Ilan yun? 10 times ng body weight niya yung binubuhat niya. Dahan-dahan, unti-unti. Kasi pag umulan na ang liliit na nila, maaanod na sila ng tubig at wala na rin silang madidilihensya mga pagkain kung saan-saan. Nananahimik sila sa kanilang mga lungga. Meron silang nakastore na pagkain. Minsan, daig pa ng mga langgam yung mga tao. Inaabutan ng dilubyo, walang pagkain sa bahay kasi wala nakastore. Sasabihin so ng iba, paano yan? Kahit gusto ko naman mag-store, wala akong pera. Diba? Kahit ayoko naman tumira doon sa dadaanan ng tubig, saan ako titira? Sa Malacanang Palace. Dinadaanan din yun ng ilog. Paano yan kung wala ako kayanan? Yan nga mga kapatid ang pananagutan natin kuminsan, hindi lang individual, collective. As a race, the human race mismanages the race, the civilization, the people, the towns, the cities. Kaya collectively, we suffer. Pwedeng personally, hindi mo choice yan. Pero choice ng humanity. May mga greedy, therefore dapat yung evenly distributed resources, nasa konting bulsa lang, marami tuloy nagugutom. Kaya racial yung kasalanan, hindi lang individual. Buong human race may pananagutan sa pagpapulyot ng ating mga lupa at hangin at mga ilog, sa kasakiman ng mga developers at pakikikutsaba ng mga government people, yung mga hindi dapat tayuan ng mga building, tinatayuan, lahat tayo nagdurusa. At yung mga sakim na marami mga nakikikbak, sila hindi nagdurusa. Pero syempre, their hearts are fattened for a day of slaughter. May araw din ang lahat. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Pero meron tayong dapat matutunan. At huwag natin laging sisihin yung economic system, yung mga politiko, yung mga kung ano-ano. Dahil may kanya-kanya rin tayong pwedeng magawa para iiwas sa mga sarili natin sa panganib at ihanda ang mga sarili natin na humarap sa mga panahon ng tagulan, ng baha, o kasalatan ng mga supplies. Kita niyo yung mga prutas, summer fruits are loaded with water.
Alam kasi ng singkamas, alam ng melon, alam ng pakwan na ang tag-init ay tuyot na tuyot. Kaya mga prutas nila, ang daming tubig. At pati tayo, nakikiinom ng tubig nila. Inaagaw nga natin sa kanila eh. Primitive peoples respected the seasons and planted in season. Alam nila kung kailan magtatanim. Pati ang mga badyaw, ang mga sama dilaot, titingnan lang nila yung galaw ng tubig sa dagat. Alam nila kung pwedeng pumalaot o hindi. Ginagalang nila. Nakikiisa sila sa kapaligiran. Ecclesiastes 3:1-2, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. There is even a time to plant. So do not go against time. Kaya naman, meron tayong mga weather forecasters. Kung hindi mainam na lumipad ang mga aeroplano, therefore cancel ang mga flights. Nakikisama ka sa panahon. Hindi mo pwede ipagpilitan ang gusto mo. You want not only to survive, but also to enjoy nature. Respect the laws of nature, especially the seasons. Alam mo, pagkapanahon ng mga tag-ulan, marami nagkakasipon, nagkakaubo. So how do you prepare yourself? Drink lots of nutritious juices, eat nutritious food, have enough sleep, para kahit maubuhan ka ng katabi mo sa LRT o sa jeep or whatever, sa elevator, meron kang lakas sa loob. Hindi ka mahahawa agad. Luke 21:29-30. Look at the fig tree and all the trees. When they sprout leaves, you see for yourselves and you know that summer is near. So adjust to nature. Do not defy it. May mga signals ang nature. Benefit from and enjoy nature. The laws of life do not apply only to nature. They also apply to all elements and facets of living. So kanina pinag-uusapan natin mga kapatid, natural bagyo, natural ulan, natural tag-init, tag-araw, natural lindol. Pero marami pang ibang mukha itong mga bagyo at baha. There are emotional, social, spiritual storms and floods, which is really what I want to discuss. Kung may baha ng tubig, may bagyo ng hangin, may baha at may bagyo din ng luha. May baha din at may bagyo, mayroong unos ang ating damdamin. Maraming bagyo, hindi lang physical, may emotional at may spiritual. At pareho rin ang prinsipyo, how to survive. Ano-ano yung mga bagyong emosyonal at mga spiritual? Failure. Mga kabiguan. Daig pa nga kumisan niya ng bagyo. Being rejected. Feeling rejected by your own parents, feeling rejected by your own spouse, being rejected by the one you love, being rejected by an institution or an employment. Parang bagyo yan. Illness. Death of our loved ones. Bereavement. Bagyo lahat yan. Baha lahat yan. Loneliness and depression. Fear. Hopelessness. And other trials. Dumarating din yan. May panahon din yan, may season. Pag inobserbahan natin, may season din yan. Hindi random lang lagi. James 1:2-3. Consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. The same principle. Huwag mong tawaging bad luck, huwag mong tawaging bad life, bad whatever. Sabihin mo lang, kasama talaga ng buhay. Natural. Pag nakikita kayo, mayroong pag-iwalay. Natural na ipinapanganak, may mamamatay. May mga panahon ng kasaganaan at may panahon ng kasalatan. Kuminsan parang walang reason, pero may unseen reason siya. Tulad ng pagtrato sa physical na bagyo at baha. Respect emotional and spiritual storms and floods as also parts of life that God designed. Mas maagang tanggapin natin mga kapatid na ganun talaga ang buhay. May araw na masaya, may araw na malungkot. Ganun talaga ang negosyo. May panahon na malaki ang tubo, mayroong panahong lugi-lugi. Mayroong panahong sobrang lugi. Ganun talaga ang pag-ibig. Kuminsan ang saya, kuminsan ang lungkot. Ganun talaga. Lahat ng nagaganap, hindi nagaganap ng walang permiso ng Diyos. What's happening is either God's perfect will for you when you obey Him, or God's permissive will when you or your loved ones or people who affect your life don't obey Him. Pero not a sparrow falls to the ground without the Father's permission or knowledge. Nothing happens in your life that God doesn't know about. And if God knows about it, whether you understand it or not, God understands it. Whether you like it or not, God permits it. So there must be something good in it. Although apparently and superficially, what is good about it doesn't always easily show. Kaya nung si Job ay dinapuan ng kutakot-takot na dilubyo sa buhay, at sabi ng asawa niya, sumpain mo na lang ang Diyos mo na yan, at mamatay ka na. Total, wala nang dahilan para mabuhay pa tayo. Biro mo sabihin ng asawa niya yon. Namatay lahat ng anak nila, nawala lahat ng kanilang kayamanan, nabalot ng galis at sakit itong si Job. Sabi ng asawa niya, why don't you curse God and die? In Job 2:10, he says, shall we accept good from God
and not trouble. Kung gaano kakandara pa na tumanggap ng pagpapala, tanggapin mo rin kung merong hindi pagpapala sa tingin mo. Kung gaano mo kagustong tumanggap ng saya, pag ang ipinadala naman at pinayagan na ilungkot, tanggapin mo rin. Huwag kang magrebelde sa Diyos, huwag kang magalit sa Diyos. Lahat yan, bahagi ng buhay at walang na-exempt dyan. Kahit mga hari, kahit mga propeta, kahit sino, dinadapuan ng lahat ng uri ng emotional storms. And besides, trouble is relative. It depends on how you look at it. It is a matter of point of view. Saya lang ba at walang lungkot sa buhay? Ginhawa lang ba at walang hirap? Pagsasama lang ba at walang paghihiwalay? Sa katunayan, mas masarap ang pagsasama, mas masakit ang paghihiwalay. Ganun talaga. So how do you survive these emotional and spiritual troubles? Adjust your timing and placement with regards to these natural elements of life. Adjust ka. Makiramdam ka. Job 37:6-8, God says to the snow, fall on the earth, into the rain shower, be a mighty downpour, so that everyone he has made may know his work. He stops all people from their labor. The animals take cover, they remain in their dens. Pag sinami daw ng Diyos sa snow, maglaglagan kayong lahat ngayon. Pinaulan niya ng sobra, umulan ng todo. O di lahat daw, malalaman kung anong ginagawa ng Diyos at anong kaya niyang gawin. At lahat sila ititigil sa mga ginagawa nila, pati mga hayop ay magkukubli. At ano dapat ang kasunod noon? And everyone should ponder the mystery and the awesome power of the Creator. That such uncontrollable events must lead you to worship. Because they are mysterious and cannot be thoroughly measured or understood, such wonders must lead you to godliness, to a holy fear of God, and to a complete submission to His power. When times are happy, be glad. When times are sad, be sad. Huwag baligtarin. Yung iba, panahon dapat ng pagsasaya, umiimbento ng lungkot. Yung iba naman, panahon ng lungkot, pinipilit magsaya. Huwag mong labanan yung agos. Yun ang nangyayari. Kaya, Pastor, nalulungkot po ako, nakakagilty kasi Christian ako. Eh, ba't ka nalulungkot? Namatay po yung asawa ko. Eh, abnormal ka kung di ka malungkot. Natural lang yun. Napapaiyak po ako, di po ba nakakaya yun? Parang wala akong faith. Kaya ka nga, binigyan ng Diyos ng luha para ipatak mo. Patak mo lahat, mamaya titigil din yan. Pero habang pinipigil mo, lalo na masasabog yung dibdib. Bakit mo pipigilin? Kaya ka nga may lacrimal glands para mag-produce ng tears. And according to scientific findings, tears contain a lot of toxins. Kaya pag umiyak ka, daig mo pa nag-detox. Kaya mga bagong iyak, sa sarap ng tulog. Ang himbing, pag napaiyak. Ang Diyos ang may gawa ng lahat. So huwag pigilin. Sabi niyang Ecclesiastes, may panahong yumakap, may panahong bumitaw. So yumakap ka kung gusto mo. Kung gusto ka rin yakapin, ano? Kung ikaw lang may gustong yumakap, yakapin mo yung haligi. Kung gusto rin niya, di makipagyakapan ka. Ba't mo pinipigil? May panahon daw tumawa, may panahong malungkot, may panahong sumayaw, may panahong magluksa. Kung sabi lang ride ka lang. Sumabay ka lang sa agos, huwag mong labanan. Ganun ang buhay eh. At tandaan mo, God is God above the storm and over the flood. Yung hindi mo makayang storm, Diyos lang naman na nagpalaglag nun eh. Isipin ninyo, isang buwang ulan, pinalaglag ng Diyos sa isang araw? Kaya niya. E paano kung isang taong ulan, pinalaglag ng isang araw? Lalo ka mag-worship. Huwag ka magreklamo, huwag ka magalit. Anong laban mo doon? Mag-worship ka? Sundin mo ang kanyang kalooban, surrender to God's will, and honor Him. And pray that you might be spared. Psalm 107 verse 29, He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed. Eh, hindi ba lahat ng mga sinasabi sa Psalm, ginawa ni Jesus? Ang lakas ng hangin, lakas ng bagyo, sinaway lang niya, tumahimik bigla. Ang maganda nun, God can still you also. Kung ang bagyo, ang hangin, ang alon na patatahimik, ano man ang bagyo mo sa loob ng dibdib mo ngayon, kapatid, kaya rin niyang patahimikin ng Diyos. Kaya sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos ka umasa. Ang Diyos ang bigyan mo ng kaluguran. Mas madali naman payapain ang loob mo kaysa isang buong dagat. But nothing is too great for God to do. Kuminsan ang nakikita lang natin yung physical na storm eh. Mas mahihirap yung storm sa loob. Walang kwenta yung hirap ng katawan, ang mahirap, hirap ng loob. At kung paano pinapayapa ng Diyos ang lahat ng mga elemento na yan na nasa labas ng ating katawan, lalo niyang pinapayapa yung ating espiritu, yung ating puso, yung ating damdamin, kung magpapasakop ka. Kung hahayaan mong tumalab sa iyo yung kanyang salita, kung susundin mo ang mga utos niya. So how do you survive bad weather? Physical or spiritual weather? Don't call it bad.
Take shelter in God, who is God over the weather. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. So yan ang pangalan ng Panginoon. Yun lang bang pangalan niya? Yung kahulugan ng pangalan niya, yung kanyang mga katangian, mga kanyang katuruan, daig pa nun ng matibay na muog. Alam niyo nung araw, kaya may mga tower, ang mga kaharian, usually sa mga tower na yan, mga fortresses, merong balon sa ilalim. Para kung may dumadating na mga kalaban, yung mga mamamayan, tumatakbo sila papasok doon sa loob ng muog na yon, isasara yung mga pinto nun, may tubig sila doon kahit hindi sila palabasin ng kalaban ng ilang buwan. Meron sila doon mga tinatago mga pagkain para may makain sila. At yung mga pader, ang tibay, hindi tabla ng mga pana, ng mga kung ano-anong mga sandata. At yun daw ang pangalan ng Panginoon. Pag may dumadating na bagyo, lalo na yung emosyonal, spiritual, sa kanya ka tumawag. Doon ka kumuha ng shelter sa pangalan niya, sa kanyang turo. Dahil dapat, hindi pa dumadating yung bagyo, sumusunod ka na sa katuroan niya. So hindi mo na kailangan tumakbo pagdating ng bagyo kasi actually, nando ka naman sa loob ng muog na yun, anytime, every time. When you live in the center of God's will, you don't even have to run into that stronghold because you are within the stronghold. Kaya pwede tayong maghanda. Kung hinahanda mo physically ang bahay, ang silong, ang lugar para sa bagyo, ihanda yung kalooban. Laging sumunod sa Panginoon. Napaka-importante na ang kanyang mga diwa matupad sa ating buhay. Psalm 32 verse 7, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Kanino ka kukubli? Sa Panginoon. Because God can give you protection also. Don't run into the tower only after, but also before the flood. Kita nyo yung mga iba natin mga kababayan. Mabababa pa yung bagyo, ang baha, pinapalikas na, ayaw. Kung kailan lubog na yung bubong at sisingap-singap na sila, sasama rin pala sa rescue, hindi pa agahan. Ganon din tayo kamisan, di ba? Susuko ka rin lang naman pala sa Panginoon. Magpapaligtas ka rin. Ba't aantayin mo pa na halos malagot lang yung hininga bago ka lang sumunod? Agahan mo na. Bakit aantayin mo pa na grabing na ang kalagayan mo bago ka matauhan at sumunod sa Diyos? Agahan mo na. Alam niyo kung bakit hindi umaalis yung mga kababayan natin sa bahay nila agad? Kasi nanghihinayang sila sa kanilang earthly possessions. Baka may magnakaw pag umalis sila. Anong mga pinanghihinayangan natin kaya ayaw nating lumapit agad sa alok ng Diyos na iligtas tayo? Iligtas tayo sa mga kamalian, iligtas tayo sa mga maling relasyon, sa mga maling gawain, dahil may pinanghihinayangan din tayo, di ba? Pero kahit ganong panghihinayang nyo dyan, kahit ganong kalaki ang pagpapahalagan nyo, pag talaga nanganganib na yung buhay nyo at sobrang grabe na, susuko din naman tayo sa Diyos, agahan na lang. Para konti lang yung damage. Remember, timing and placement can keep you safe. Lumugar. Know God. Follow God. Rely on God. Psalm 46, 1-3. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their urge surging. So God is our refuge and our strength. Sino ang malakas? Sino ang secure? Yung magandang relasyon sa Panginoon. Kahit maapektuhan ka ng physical flood, maapektuhan ang yung mga physical belongings, pero ang mahalaga yung emotional and spiritual life mo intact with the Lord. Isaiah 25:4, you have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against the wall and like the heat of the desert. Maraming sumasalakay sa ating kapayapaan, sa ating katahimikan, and the Lord, the name of the Lord, is our strong tower. So take comfort in ease and rest. In times of hardship and trouble, take comfort in the kingdom of God within you. Sa mga karaniwang araw, pwede tayong sumilong sa mga physical na silungan, mga bubong, mga shelter, mga bahay, savings, money, friends, human connections. Pwede tayong sumilong dyan. Pero sa sobrang matitinding mga bagyo, lalo yung emosyonal, na ikaw lang ang mag-isang inangat-ngat ng nararamdaman mo, kahit mahal ka ng mga nasa paligid, hindi nila nararamdaman, hindi nila maunawa, hindi nila maarok. Arok yun ng Diyos. Alam yun ng Diyos. Because the kingdom of God is within you. Kaya ang dapat natin talagang i-develop is that this kingdom within us is ruled by the King of Kings and not by someone else. I-develop natin ang relasyon natin sa Diyos. Ano man ang dumating na bagyo, physical or emotional or spiritual, He is our strong tower. Ama namin sa langit, salamat sa mga paalala nyo sa amin na maraming uri ng bagyo. Minsan ang napapansin namin yung physical.
Napapansin namin na physical, nababasa kami, physically, kakasakit kami, pero hindi namin napapansin kung minsan, nabubulok na pala yung spirito namin, ang lala na pala noon. Turuan mo kami, Lord, to be conscious of all these dangers, physical and spiritual, and just the same, to run to our strong tower, who is your Son, Jesus. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan, kung anong kahulugan nito sa ating buhay, ano-ano ang mga storm ninyo, isa pa rin ang sagot, ang Panginoon. Lord, in silence, teach us how to protect ourselves from the storms, from the so-called bad weathers of life.